Kahapon sa Behind the Clash, nakapili na ang bawat grupo ng kanilang group leaders at sila ay sina Tanya Persil para sa Soundwave Squad, Beza Trestiza para sa Next Gen Power, at Violet Santa Cruz para sa Blazing Gen Z. Nasaksihan din natin ang iba't ibang paghahanda ng mga Teen Clashers. Talaga namang handa na silang sumabak sa Clash Arena. Pero bago yan, meron pang isang hamon ang dapat harapin ng bawat Teen Clashers. Kung ano ito, yan ang sabay-sabay natin tutukan dito sa Behind the Clash. And two, one, two, one, two, three, four, one, two, three, four, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and yeah. Already at. Ready at. Dalawang po. Bless everybody and let's do this, okay? 27. So ngayon, yung mga kahapon na nag-rehearse, kung meron kayo naging problem, message nyo ako lang. Yung ngayon mismo, yung rehearse natin, make sure na okay sa inyo yung level ng mga material ninyo, yung boses ninyo naririnig niya, wala tayong problema. Okay? Yun lang. Good luck. Matapos ang daily vocal warm-up with Coach Jai, pinatawag isa-isa ang Teen Clashers sa kanilang mga classrooms at ang assignment nila ay bumoto ng karapat-dapat na maging tribute ng kanilang grupo. Ano kaya ang kanilang naging diskarte sa pagpili at sino ang kanilang binoto? Alamin natin. Ang gusto ko pong Ilaban. ng Blazing Gen Z. I see Katie. Ang gusto ko pong ilaban ng Blazing Gen Z ay si Violet Santa Cruz po. I think that she'll be fit to be the first to fight for us because I've actually observed and she is really good with her confidence, with how she sings and how she brings herself. And since she's also our leader, I think it would be an opportunity for her to be the first. I haven't actually heard Katie sing before. I've heard of the other classmates that I have, and I'm really curious about how Katie sounds. So I really want her to be one of the first ones that I get to hear to be battling it out with the other groups because, well, I'm really curious, and I'm pretty sure that she has a lovely voice as well. So, like, just from her speaking voice alone, I really think that she's got it in her to really rock that stage. Ang gusto kong ilaban ng Blazing Gen Z ay si dahil nafe-feel ko na kayang-kaya niya at nafe-feel ko na ang taas ng aura niya tuwing kakanta siya. Ang gusto ko pong ilaban ng Blazing Gen Z ay si kasi po may tiwala po ako sa kanya. And ang gusto ko pong ilaban ng Blazing Gen Z ay si I know na marirepresenta po niya ng maayos ang aming team. Binuto ko po si kasi nakita ko sa kanya ay magaling siya at kaya niyang ipaglaban yung team namin. Ang gusto ko pong ilaban ng Blazing Gen Z ay I feel like she's a very confident person. Sobrang nice niya and I think her control is just amazing. Tapos, I really like the way she sings, yung mga runs niya. And yeah, I think she has it para panaluin yung group namin. Ang gusto kong ilaban ng Blazing Gen Z ay si Hannah. I think kayang-kaya talaga ng powerful voice niya ilaban yung group namin. So, kaya siya yung napili ko. Ang gusto ko pong Ilaban ng Next Gen Power. I see Martin Miguel. Why Martin? Kasi I did not hear him fully sing kasi mahihain po si Martin. Pero when we were like doing covers po, isang line pa lang, pag ganun ako sa kanya, pero I did not tell anybody. I was like, meron po siyang parang sariling autotune sa boses niya. Parang isang bigkas niya lang ng
ano ng line ng kanta, para siyang may effects na po for me. Meron po siyang ibang klaseng boses na kaya I want him to be our representative if by chance. Kuya Bien po. Kasi I can see how powerful his voice is and kung paano po siya ka-confident sa bibitawan yung pyesa. Ang gusto kong ilaban ng Next Gen Power ay si yung tipo na singer na wide ang range po, and also her technique is quite unique to dun po sa other singers. Ang gusto kong ilaban ng Next Gen Power ay si Beza. Dahil po si Beza po ay, she gives off that leader vibes po talaga. She's approachable, sociable, accommodating, and super kind, super sweet po. That's why I want Beza to be a representative for Next Gen Power. Ang gusto ko pong ilaban ng Next Gen Power ay si gusto ko po siyang ilaban dahil alam ko pong kaya na po kaming i-represent, and alam ko pong marami na po siyang kakayahan and mga karanasan sa pagkanta. Ang gusto kong ilaban ng Next Gen Power ay si kasi overall nakita ko siya na may quality naman talaga siya pag kumakanta. Tapos she is also smart and she's also dedicated through her laban talaga. And ang gusto ko pong ilaban ng Next Gen Power ay si... Siya po yung napili ko po kasi alam ko po na kayang-kaya po niya. And knowing her as one of my group members po, she's a powerhouse, and alam ko po na kaya po niyang kalabanan yung ibang group. Ako po si Soleil at ang gusto ko pong ilaban ng Next Gen Power ay si Soleil Gaspe. Dahil sa tingin ko po, maipapakita ko yung kakayahan ng grupo namin. Ang gusto kong Ilaban ng Soundwave Squad, I see Jeric po. Lahat po naman ang kasama ko, I know, they're all capable po and they're all good singers. Pero si Jeric pa lang po yung naririnig kong kumanta. Ang gusto kong ilaban ng Soundwave Squad ay si Matthew. Pinili ko po siya dahil he represents as the young Justin Bieber ng Philippines, and feel ko na meron siyang potential na maglaban sa round. Yun po. Ang gusto ko pong ilaban ng Soundwave Squad ay si Lois po. Dahil sa tingin ko po, isa po siya sa mga madaming experiences po sa amin. Nagti-theater po siya, and magaling po talaga siya na kaya po niyang tapatan yung isa sa mga ilalaban din po ng ibang groups. Ang gusto ko pong ilaban sa aming Soundwave Squad ay si Dirk. Dahil napapansin ko po is maganda po siya ipaglaban po sa maging representative po sa kalaban po sa ibang grupo po, kasi feeling ko po matatalo niyo po yung kung sino po makaharap po sa kanya. Gusto ko pong ilaban ng Soundwave Squad, I see Tiffany. Out of all my classmates, medyo siya yung may powerful voice, and kahit paos man siya magsalita, very powerful yung voice niya, and I think she can compete very well and represent our group. So, siya po ang aking napili. Ang gusto kong ilaban ng Soundwave Squad ay si Tiffany. Dahil po, kaya ko po siya napili kasi feel ko po, kahit po bata pa po siya, mas may advantage po siya dahil po dun sa huskiness ng voice po niya, and I think she'll do well po sa round po na ito. Ang gusto ko pong ilaban ng Soundwave Squad ay si Ate Tanya. Kasi po, yung boses po niya is buo po yung boses niya, and meron po siyang palaban na spirit sa loob niya, sa sarili po niya, and alam ko pong kaya po niya i-represent yung Soundwave Squad. Ang gusto kong ilaban ng Soundwave Squad ay si Tanya. Napili ko po si Tanya dahil bibigyan niya po yung power sa stage, and nare-represent niya po yung grupo namin dahil yung grupo namin is very energetic group of people. Tiwala po kay Tanya na madadala niya po yung aming grupo. Pagkatapos makapili ng kani-kanilang tribute ang mga Teen Clashers, lumalabas na sa Soundwave Squad, nagtay ang voting sa pagitan ni Tanya at Tiffany.
Kaya kinailangan bumoto muli ni na Chloe, Matthew, Dirk at Jeric kung sino sa kanilang dalawa ang karapat-dapat na maging pambato ng Soundwave Squad. Ang gusto kong ilaban ng Soundwave Squad I see. Sino nga kaya kina Tanya at Tiffany ang napiling tribute ng Soundwave Squad? At sino naman ang tributes na napili ng Next Gen Power at Blazing Gen Z? Kung para saan ang tribute at kung paano tatakbo ang kompetisyon, yan ang dapat niyong tutukan this Sunday sa pagsisimula ng bakbakan sa loob ng Clash Arena. We are also streaming via Kapuso Stream at sa The Clash YouTube and Facebook page. Makakasama natin sa The Clash Interactive ang mga Clash graduates na sina Jong Madaliday at Arabel de la Cruz. Lahat ng yan this Sunday, 7:15 p.m. This is your Clash Master, Raver Cruz, and this is Behind the Clash. Nataya, di mo kasama. Okay, ready and... Woo!